ang dumating sa ating mga buhay. Tama po ba? Hindi lang ngayon hanggang sa tayo punin ng Lord, hanggang siya'y bumalik. Okay? So ngayon, ulitin po natin ang great things na dinadeklara natin ang magagandang bagay ang mangyayari sa ating buhay. Hallelujah! Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nga po pala sa John 14:12 verses 12 to 28, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. So walang imposible kay Lord. Amen po ba? Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos. Panginoon, ang pinigay mo sa amin at marating sa aming buhay mula noon hanggang ngayon, Panginoon.
Salamat, salamat. Mga kapatid, patuloy nating purihin, sambahin ang ating Diyos na buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi nga po pala sa First Peter 1:3 praises God the Father and Jesus Christ and describes how God has given believers a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Naniniwala tayo na totoong buhay ang ating pag-asa. Siya ang ating buhay na pag-asa. Amen po ba mga kapatid? Yes! Hallelujah! Sabihin natin ang ating living hope. Hallelujah! Hallelujah!
bilang Panginoon. Lord, salamat, Lord. Indeed, Panginoon, you are our living hope, Ama. Lord, sometimes, Panginoon, may mga pagkakataon na kami, Panginoon, nawala ng pag-asa sa mga struggles, Panginoon, sa mga bagyo na naranasan namin dito sa lupa, Panginoon. Pero Lord, lagi mo pinire-remind kami, Panginoon, na kami charito, Ama, Lord. Na kami, Panginoon, ay pinagpala, pinaborahan, kami nababuhay sa ilalim na iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tuwing kami makakaramdam ng sakit sa katawan, you are our living hope. Susunod tuwing kami, Panginoon, ay hirapan, you are our living hope, Panginoon. So tuwing kami, Lord, pinabato, Panginoon, ng persecutions, you are our living hope, Panginoon, Lord. Salamat, Lord. Ikaw ang aming you are our strength, Panginoon. Ikaw ang aming malakasan, Panginoon. Our refuge, Panginoon, Lord. Alam namin, Panginoon, na alam mo na, Panginoon, yung ending namin, Panginoon. At ikasama ka namin, Panginoon. We are victorious in every other nararanasan namin. Sa lahat ng nararanasan namin, Panginoon, kami tagumpay na, kami mananagumpay na, Ama. Lord, salamat. Dahil araw-araw, Panginoon, gumagawa ka ng way, Panginoon, para i-remind kami, Panginoon, na nandiyan ka, Panginoon. Ikaw ay buhay na buhay, Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyo lahat ng papuri, pagluwalhati, pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. God ay magsabi ng isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. We are all alive, alert, awake, enthusiastic. Amen? Ano nga pong sabi sa inawit natin kanina? Hallelujah! Praise the one. Praise the one who set us free. Yan lamang po. Talagang nabubuhay tayo dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Siya ang ating living hope. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, may pag-asa. Ano man yan, iba-iba man ang kulay niyan, pero may pag-asa. Amen? Amen. So maaaring nagtataka kayo. Sa umagang ito, tahimik, at hindi niyo inaasahan na ako ang tatayo sa harapan ninyo. Ako rin, hindi ko rin inaasahan. Pero sa umagang ito, hindi natin makakasama ang supposed to be na si Pastor Vanessa ang magtutuloy ng kanyang sinimulan last week. Kasi po, tinawagan siya ng ating mahal na bishop dahil siya nasa Turkey. Kaya po siya ang speaker ngayon, 10 to 12 sa EMI Central. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So ang sabi nila, Mama, mag-aangkas na lang ako. Kasi si Pastor naman ang sasalo sa akin kasi ikaw nang sumalo sa akin, nakatatlong linggo ka. Sabi ko, hindi, aaralin ko na lang. Kasi kailangan magkakasama kayo linggo.
isama niyo si Hans. After ng iyong commitment doon, mamasyal na kayo. Di tuwang-tuwa sila. Siyempre, nanay nakakaintindi. Masaya magkakasama ang pamilya, di ba? Amen. So, inaral ko po itong continuation ng kanyang sinimulan dito sa Santiago chapter 3, verse 1 to 12. Tinalakay niya ito nung nakaraan. At napakahalaga nung pinag-aralan last week, kung nandito kayo, napakasaya about managing your mouth. Amen? Napakahalaga kasi it will determine your direction, it will destroy your possession, and it will define your identification. Yan po yung kanyang tinalakay last week. So ngayon po ipagpapatuloy na lamang po natin yung chapter 3 pa rin tayo ng Santiago, pero verses 13 to 18 lang po ang aking tatalakayin ngayon. So, sa umagang ito, ako po ay nagagalak sapagkat maganda ang panahon. Napakainit, pero may mas iinit pa ba sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Wala na. At tayo naman po ay masaya sapagkat lahat, anuman ang pinagdadaanan natin, tayo ay mananagumpay. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa lakas ng Panginoon na nasa atin. Amen? Amen. So, napakasaya makita muli kayo, mga nakangiti, lalong tumitingkad ang mga kagwapuhan at kagandahan. And I'm happy to see again our dear brother, Mark David, at ang ating pong pamangkin. Tayo nga, Eileen, hindi ba kayo malilito sa mukha niya at saka si Adi? Ayan, yun. Fresh from, saan ba siya galing? Galing abroad. So, masaya po. Kaya, praise God. At sa oras na ito, tinitingnan ko ang orasan. Ano na kayang ginagawa ni Hans? Habang ang mama niya, naka-ready na para mag-speak. Amen? So, tayo po muna ay manalangin, dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Tunay nga that you are our living hope and we praise you sapagkat you set us free. Wala nang karapatan, wala nang hawak ang kamatayan sa amin sapagkat ikaw, Panginoon, ay nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo. Lord, salamat. Sa umagang ito, Panginoon, ang iyong mga salita muli matatanim sa aming mga puso't isipan, ang practical application, Panginoon, ng sulat ni Santiago para sa aming Panginoon. Lord, patuloy na magpapalakas, patuloy na magre-remind sa aming Panginoon, hindi para kami i-condemn, kundi para kami, Panginoon, ay ituwid. Lord, maraming salamat, tunay nga na ikaw ang magsalita sa umagang ito. Gawin mo lamang, Panginoon, ang iyong abang lingkod na daluyan ng iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong banal na salita na mahahayat sa umagang ito. Salamat, Ama, ikaw lamang ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, sasabihin, ikaw ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. So, let's start. Handa na po ba ang lahat? Are you ready to study the Word of God? So sabi ko nga, ipagpapatuloy natin last week, Santiago chapter 3 verse 1 to 12. Ngayon naman po, verses 13 to 18. And this is a four-part series. Pero nasa pang-11 na po tayo ng pag-aaral sa salita ni Santiago. Relational Wisdom Part 1. At ang title po nito, Relating with Others, not just relating with others, but wisely. Wisely. So, napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat sabi nga ng nagsalita sa atin last week, lahat tayo managers. Tama po ba? Tinatanggap niyo yan. Lahat kayo mga leader. Maaring magiging leader pa lang. Ang iba dito mga leader na. Leader na ng tahanan, manager na ng tahanan. Pero lahat tayo patungo doon. So napakahalaga na matuto tayo at alam natin how to relate with other people wisely. Sabihin mo sa katabi mo, relate with others wisely.
Bakit po? Dahil araw-araw po, makaka-encounter tayo ng iba't ibang klase ng tao. Tama po ba? Iba't ibang klase ng tao. Every day, habang may makakausap ako, sigurado niya nang itatapoy, si ganito, si ganyan. Tama po ba? Yes. Some are very delightful. Meron tayong may encounter na mga delightful people. Sino yung mga delightful people? Sila yung mga inspiring people. Sila yung mga optimistic. Sila yung enjoyable people to be with. Sila yung mga tao na ang sarap-sarap na kausap. Na pag nakausap mo siya dati, ang bigat lang dinadala mo. Pero sandali mo lang siyang makausap. Bakit biglang gumaan ang pakiramdam ko? Because he is considered as delightful person. At meron namang mga difficult people. Sino naman yung mga difficult people? Nung kausap mo, magaan pa. Nung maghiwalay kayo, bakit biglang ang bigat na? Bigla kang nairita? Bigla kang na-intimidate? Bigla kang naging negatibo? So, sa araw-araw nating mga buhay, there are people that we are going to encounter, delightful or difficult people. Some of them are inspiring, some of them are irritating. No? Minsan, ayaw mo na lang, may makasalubong kasi baka pag kinalabit ako niyan, kung ano-ano ang sabihin niyan, naiirita ako. Meron namang fascinating, nafa-fascinate ka. Parang nai-inspire ka, parang nabubuhayan ka ng loob. Meron namang mga intimidating, bakit? Parang puro na lang siya. Hindi ka nabigyan ng pagkakataon na magsalita kasi bidang-bida siya. Hindi naman siya si Jollibee. Buti na lang kung may dalang Chicken Joy. Wala naman. So nairita ka at ang buong maghapon mo ay napakalungkot na iritang-irata ka. So a lot of the problems we have in life is because of personality conflicts. May personality conflicts po ba? Meron. Bakit? Iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-iba yung ating kinamulatan, iba-iba yung ating nagiging upbringing. So, when your relationship are bad, pag hindi maganda yung relasyon mo, life is miserable. Amen? Pag hindi maganda ang relasyon, life is miserable. Maaaring, ang dami kong pera, ang dami kong opportunity. Pero, pag hindi maganda ang relasyon, you are miserable. Amen? You are miserable. Merong parang palaging madilim ang kapaligiran. Palaging may mga grudge. May hatred. So, anong nangyayari sa'yo? You are unhappy. You are unhappy. At sino ang gusto dito na sad siya? Naalala ko si Hans. Sasabihin niya, Hans, happy. Smile. Tapos ko kasi nga, palaging happy. Kaya masaya ang masaya. At pag masaya ka, maganda ang relasyon mo sa iyo, mga tao sa paligid mo. So it is very important that we know how to get along with others. So si Santiago po, nagbigay ng mga panukala or mga advices kung paano mag-relate sa tao. Hindi lang basta mag-relate, but how to relate with others or how to deal with others wisely. Ang key verse po dyan, ayan pala, hindi ko napindot, excited kasi ako eh. Iyan yung mga delightful people. Masaya ba? Masaya. A picture is worth 1,000 words. Tingnan mo lang yan, makikita mong masaya. How about this one? Masaya ba? Grabe. Hindi masaya at ayaw mo yan. Ganyan ang mga makasalamuha mo. Yan ang key verse. And those who are peacemakers will plant seeds of peace. Ano daw ang itinatanim ng mga peacemakers? Seeds of peace. And reap a harvest of goodness. Ang sabi ni Santiago, every day in our relationship, we are planting seeds. Nagtatanim tayo
Every day ng buhay natin, every day, every minute, every hour of the day, we are planting seeds. Seeds can be good or bad. If you plant good seed, anong i-harvest mo? Goodness. But if you plant bad seed, ibig sabihin pag bad seed, anger, you will reap harvest of wickedness. So being an agent of peace, kasi peacemaker, so you are an agent of peace. In any relational conflict is truly godly. Pag peacemaker ka, ang itinatanim mo, kapayapaan, and it is godly, and it is Christ-like. Amen? It is Christ-like. So be a peacemaker and show true love to difficult people. Amen. So hindi natin babaliwaliin yan kasi meron talaga mga difficult people. But if you are Christ-like, be a peacemaker. Slowly but surely, hindi ko naman sinasabi na agad-agad sinungitan ka, love mo na yan. It takes a lot of grace. Sabi ko nga dati, pag may taong ganyan, ipanalangin mo siya araw-araw. Ipanalangin mo. At marirealize mo, slowly but surely, love mo na yan, tao na yan. Kaya pag merong mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa inyo, nai-intimidate kayo, nai-irritate kayo kasi inaaway ka, wala ka namang ginagawa, minamaliit ka, itaas mo sa kanya. Amen. Kasi pag palagi mo siya pinagpipray, pag palagi siyang laman ng prayer mo, hindi mo alam, gumagawa ang Diyos. And slowly, marirealize mo, matatagpuan mo sa puso mo, love ko na pala siya. At kaya mo nang palagpasin yung mga bagay na ginagawa niya, hindi maganda sa iyo. Amen? So, we need to learn how to be wise in the way we deal with other people. Dito po sa passage na ito ni Santiago, 3 bagay ang gusto niyang malaman natin. Ipapakita niya sa atin, He will define real wisdom, totoong karunungan. Tapos, ipapakita niya, He will show us kung paano ang pagkakaiba ng tunay na karunungan sa human wisdom. Kasi may pagkakaiba yan, hindi yan pareho. And ipapakita niya sa atin ang detalye kung paano ito mag-ooperate. Okay po ba yan? Na mapag-aralan natin yung mga bagay na yan? Yes. Kasi nandito pa tayo sa lupa at puro mga tao ang ating makakasalamuha. Sabi ko nga, gaano mo man katalino, marunong na marunong ka, pero kung hindi ka marunong sa tao, masasayang. Bakit? Tao ang maglalagay sa iyo eh. Tao din ang pwedeng bumagsak sa iyo. Lalo pa ngayon. Diba? Ang dali-dali ng siraan ka kahit anong good ka, ang social media, ang daling manira. So, napakahalaga. Kaya nga itong sulat na ito ni Santiago, napaka-practical. Pero hindi ito works. Ang ibang nakakarinig nito, works, hindi. Natanggap na natin ang biyaya. Kaya ang biyaya ang gagawa sa atin para magawa natin ang mga bagay na ito. Amen? Yeah. Amen. So, the first thing he says, in verse 13, he says that wisdom is a lifestyle. Ang karunungan ay way of life. Ang karunungan ay lifestyle. So, tingnan natin. Ayan, wisdom is a lifestyle. Bakit? Verse 13. Who is wise? Sino marunong? Sino ang nakakaunawa? Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life. By deeds done in the humility that comes from wisdom. So, let them show it by their good life. Because wisdom has more to do with character, relationship, than it has to do with education and intelligence. So, character, relationship, it is a kind of quality
in moral ethics. Disposition mo sa buhay. Ano ang disposition mo sa anumang relasyon na may karunungan na gagawin mo? Ano ba yung mga ethics mo? Ano yung moral values mo? So, let Him show it by His good life. So, nakikita sa pamumuhay mo yung karunungan na isa sa buhay mo. Hindi yan sakop ng kung anong natutunan mo sa edukasyon. Balikan natin. Who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. So yung karunungan na hindi nakukuha sa kung ano pinag-aralan mo, anong antas, anong taas na nakuha mo sa edukasyon, kundi kung anong ginagawa mo na may kababaang loob dahil sa karunungan. Wisdom creates humility. Ang tunay na karunungan, ginagawa ka mapagpakumbaba. Knowledge causes pride. Pero hindi natin ito nilalahat. Kasi meron naman talagang mga tao na marurunong na pero mapagpakumbaba. So hindi natin lalahatin. But wisdom causes humility. So, kailangan nating maintindihan ano ba ang knowledge, ano ba ang wisdom. Knowledge sa Tagalog, kaalaman. It is an acquisition of information and facts. Nakukuha ito sa pag-aaral, sa edukasyon. Marami, lahat siya nakaimbak dyan. But pag sinabing wisdom, it is the application of knowledge. Yung aplikasyon mo sa kung ano yung mga natutunan mo, along with experience, insight, and good judgment. So may pagkakaiba, napakaganda na kung yung natutunan mo, tama ang aplikasyon mo. Amen? So hindi lahat nakukuha sa knowledge, sa mga nakukuha. Kasi merong mga tao na hindi ganun kataas ang napag-aralan, pero sasabihin natin, ang talino niya, ibang disposition niya, ang bilis niya makaisip ng mga bagay na tama, kasi tama ang judgment niya, tama yung insight niya, nakukuha niya sa experience. Amen? So, maganda, hindi ko minamaliit ang edukasyon. In fact, I will encourage you, kung kaya niyong makakuha ng edukasyon ng mataas, maganda yun. Amen? Pero ang dalangin ko lang na yung mga na-acquire mong knowledge, tama ang application. And it is done with, mag-create sa'yo yung kababaang loob, humility. Verse 14 to 16. Sabi ni Santiago, lack of wisdom causes problem and all kinds of problems. So, basahin natin. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come from heaven, but is earthly, unspiritual, demonic. Amen. So, kung ang ilalagay mo sa puso mo, bitter, ang pait-pait, mga envy, inggit, selfish ambition, kasama dyan ang pagkakampi-kampi. And I hope and I pray, hindi yan mangyari dito sa atin. Dahil may mga churches talaga, may mga kampi-kampihan. Pero, iluhod natin yan na hindi yan mangyari. Kung meron yan sa ating mga puso, huwag tayong magmataas. At huwag nating baliwalain o deny ang katotohanan. Dahil yung katalinuhan na yan, yung karunungan na yan, hindi yan galing sa taas. Hindi yan galing sa Diyos. Iyan ay makalupa. Unspiritual and demonic. So lack of wisdom causes all kinds of disorders.
Dahil ang order po ay hindi galing sa Diyos. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay Diyos ng kaayusan. So kung may kaguluhan, alam mo na kung saan yan galing. Problems. Ibang klaseng problema. Chaos, kaguluhan, confusion. Meron bang kaguluhan sa bahay niyo? Hindi ko kayo tatanungin, sagutin niyo sa isip niyo. Is there a confusion in your home? Do you have chaos in your work? Sa trabaho ba? May chaos? Nagkakagulo ba? Yung supervisor ba nagiinit ang ulo sa kanyang mga nasasakupan kasi ayaw magpasako? Oh, may supervisor dyan, tumatawa. Meron ba? Nangyayari yan. May kaguluhan. Is your life a mess? Yung buhay mo mismo ba ay kalat? Kung hindi mo yan makuha lahat, you lack wisdom. Sabi ko nga itong message na to, it hurts. Sabi ko nga, nag-uusap kami ni Pastora. Akala natin simpleng-simple lang yan. Pero pala, nako, matindi. It causes all kinds of problems in our lives. So, ngayon po, aalamin natin, paano natin malalaman? How can we know if we are wise in how we deal with other people? So, sa umagang ito, we will take a wisdom test. Titingnan natin, ititest natin yung ating mga karunungan. Ready na po ba kayo? Ready na po ba kayo? Yes. Kasi, ngayon maririnig niyo pa na ito, pero nung sinabi ni Pastora na ako ang magdi-deliver nito, ilang beses ko itong inaral. At ako po muna ang tinamaan. Amen? Ganun talaga. Ikaw muna ang tatamaan kasi ikaw ang may mensahe nito. So, may mga requirements po sa relational wisdom. Sino dito may partner? Pakitaas nga ang mga kamay ng mag-partner. Ayan. Okay. So, aralin natin to. Relational, ayan pa pala, may verse 16, hindi ko napindot. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. So, yun na nga. Pag merong mga selfish ambition, nandun ang problema. At ipinapakita lamang dito that you lack wisdom. May disorder, may chaos, may confusion. So, ngayon, relational wisdom requires, number 1, don't compromise our integrity. Don't compromise our integrity. Ito po yung best quality ng leader. Don't compromise. Kung leader ka, hindi ka pwedeng, okay na yan. O sige, dala mo na, okay na yan. Don't compromise. So pag sinabing don't compromise our integrity, tingnan natin ano bang ibig sabihin ng integrity. Being honest and having strong moral principle. Being honest and having strong moral principle. Hindi lamang prinsipyo, kundi strong moral principle. Behaves ethically. Tama yung ginagalaw mo. And does the right thing. Dapat yung ginagawa mo, tama, meron kang prinsipyo kahit pa nakasara ang pinto. Kahit walang nakakakita. Alam mo sa sarili mo, tama ang ginagawa mo. Kasi yan ang prinsipyo mo. Kasi kung sa harap, ipinapakita mo yan ang prinsipyo mo, pero pag nakatalikod na, hindi yan prinsipyo. Peke yan, pakitang tao yan. Example. Simpleng example lang to. Kaya mo bang sabihin sa kahera, Miss, sobra yung sukli mo ng piso. Ito lang yung binili ko.
nagsobra ka ng piso. Tandaan, saan ang galing ang 1,000,000? Sa piso. Maliit, malaki, pareho yan. O kaya mo bang bumalik sa binilhan mo kasi nakalimutan mo magbayad? Gagawin mo yon. Gagawin mo kasi yan ang prinsipyo mo. Strong principle. Pag sinabing compromise, doing something against your standards or your principle. Pag sinabi mong don't compromise, hindi mo ginagawa yung talagang alam mong tama. Example, ayoko may masaktan ha. Last All Souls Day, sabi ni Pastora Vanessa, Mama, sasama ko sa opisina, may trick or treat. Okay. Kailangan dalhin ang mga anak kasi siguro may program mamimigay ng kung ano-ano. Sabi ko, isasama niyo si Hans. Hindi ka agad sumagot. Ako nang sumagot. Sabi ko, hindi pwede. Kung maalala niyo, nag-post ako about trick or treat, that it is unchristian. May mga bersikulo yan sa Leviticus at hindi ko yan tatalakayin. Pero sabi ko, hindi tayo dyan. Mapupulaan ka dyan. Alam ng mga kaopisina mo, pastora, katapos na dyan sa trick or treat ang anak mo. So, nag-decide, hindi na. Hindi dinala si Hans. May dala siyang candy noon, galing sa trick or treat. Hindi ko naman alam, gabi, inalaga mo si Hans pagdating niya, may binigay siyang candy. Parang jelly ace. Para lang maano yung bata, pinakain. Nabigla ko nung naubos na ng bata. Jelly ace pa naman, ilan ba yan kainin ni Hans? Isang ganyan lang yan, ubos yan. Kinabukasan, nagsinat ang bata, nahirapan dumumi 2 days. Nirebuke na namin in Jesus' name. Naglagnat siya, twice yata tumaas. Tapos, hindi siya makatuli. Inaano na namin talagang, after 3 days, hindi yan alam ni Rosa, tinago ko yan sa kanya. Sabi ni Rosa, may sipon po yata. Sabi ko, ano ba ang dumi ni Han? Sabi niya, may sipon po yata, ma'am, orange. Sabi sa isip ko, Lord, yan yung kulay ng jelly ace. Hindi pa rin ako kumikibo kasi napag-aralan natin, huwag kang bibigkas ng salita. Okay. Twice yata na sinabi na ilabas. Puro lang sabaw. Buti na lang yung bata, malakas talaga kahit sabaw. No rice, no rice. Sabaw lang, sabaw lang. Sige niya talaga, humina yung baby niya. Pero after 3 days, nailabas niya. Dinala namin sa mga inasal. Hinigop niya muli, nakadalawang higop ng sabaw. Ngayon malakas ulit kumain. So, don't compromise. Kaya sabi ko, huwag mong dadalhin kasi hindi nga nakita siya. Hinahanap, binibilihan siya ng mga opisina. Nasaan na si Hans? Nasaan na si Pastor Nicky para makipag-trick or treat yung bata? Sabi ko, hindi. Kung nandito siya ngayon, yan din ang example niya. Pag nireview niya, inunahan ko na siya. So, yun po, don't compromise our integrity. Dapat maging matatag tayo. Hindi tayo nagko-compromise. Ang sabi ng tatay ko noon, pag mali, mali. Huwag niyo akong pilitin na itama ang mali. Pag mali, mali. Ganun ang batas ng tatay ko. Kaya minsan ngayon, may mga nagagalit sa akin. Kasi ang mali, mali. Huwag mo akong pilitin na gawing tama ang mali. Okay po ba? Maliwanag po ba yan? Okay. James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure. Yun. Dalisay. Ang karunungan ng nanggagaling sa langit ay puro. Dalisay, wagas, busila, malinis. Puro. Sino ba dito ang nagpapakayod ng niyog? Sasabihin natin yung puro. Walang halo. Mas masarap pagkata. Magluto ng gulay na gata pag puro. Walang halong tubig. Kaya nga sasabihin, yung kakang gata, walang halong tubig. Kasi mas masarap.
kainin yung ginataan. Palutuin niyo ako. Subukan niyo ang luto kong ginataan na purong gata, walang halong tubig. Masarap. So, ang sabi dito, ang karunungan na nagaling sa langit ay puro, tunay, malinis, uncorrupted, authentic. Ibig sabihin, you have to say the right thing at the right, you have to say the right thing at the right time. Tama, malinis, sabihin mo. Kung mali, mali, kung tama o tama. 1 John 3:3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Sino ang tinutukoy dito? Si Kristo. Puro, malinis, genuine, dalisay. Pinapakita dyan that Christ is pure. Ang word na ginamit dito, ginamit kay Kristo dahil si Kristo may integridad. Amen. Kung paano si Kristo na ating sinasamba ay malinis, puro. We too, dahil tayo mga anak niya, dapat meron tayong integridad. Amen po ba? Amen. Sino dito ang may integrity? Siyempre, nagdalawang isip tayo. Wala na sa inyong tumaas ng kamay eh. Dahil nandito pa tayo sa lupa. Paminsan-minsan, nakukompromise. Pero sa biyaya ng Diyos, slowly but surely, mapupuro yan. Amen? Amen. So, kung ako ay totoo, if I'm really genuine, at ako ay wise, I'm not going to lie to you. Kung totoo ako, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Walang kasinungalingang mamumutawi sa aking mga labi. I'm not going to cheat on you dahil puro ako. I am Christ-like, malinis ako. So, if I'm really genuine, if I am wise, I'm not going to lie to you. Sabihin nga ng magka-boyfriend, girlfriend dito, tingnan sa mata ang partner, I'm not going to lie to you. Lahat silang ngumiti. I'm not going to cheat on you. Yan. I'll be a person of integrity. Yan. May integrity ako, mahal. Hindi kita lulukuhin. Ni kaunting pagsinungaling sa'yo, hindi ko gagawin. Okay? Totoo naman ako doon sa mag-boyfriend na talagang tinitingnan ang mga mata ng kanilang mga labi-dabi. Okay? Because lying is treating others as enemy. O, kita nyo? Pag ikaw pala nagsinungaling, tinitreat mo yung others, kaaway mo. Kaya, pag nagsinungaling sa'yo, break na kaagad. Kaaway pala kita eh. Nagsinungaling ka, pag natiklo mo, pag nagkita kayo, break na tayo. Kaaway pala turing mo sa akin, nagsinungaling ka. Okay? Okay ba yan? Palakpak na natin ang ating Panginoon. Bakit? Because all relationships are built on, pakibasangan, trust and respect. Amen. Kapag alam mo hindi kayang gawin ni Kristo, huwag mong gawin. Siyempre, hindi gagawin ni Kristo kasi He is a man of integrity. So, pag alam mo hindi yan gagawin ni Kristo, hindi ginawa at kailangan hindi gagawin, huwag mong gawin. And it takes a lot of grace. Amen? Amen. Kaya lahat ng bagay, first and foremost, isipin ang ministry. Amen. Kapag ang ministry na masasaktan, isipin mo, huwag mong gagawin. Kasi ministry natin yan, makakasakit sa ministeryong ginagawa ko. Hindi ko gagawin yan. Amen? Sabihin mo, I am a man of integrity.
o humina talaga ang mga boses mo. So if you don't have honesty, who's going to trust you? Pag hindi ka, pag sinungaling ka o hindi ka totoo, sinong magtitiwala sa'yo? If you don't have honesty, who's going to respect you? Sinong may re-respeto ba sa'yo? Sinungaling naman yan eh. So, hindi ka pagkakatiwalaan. Alam niyo ba, kailangan natin magkaroon ng integrity sa buhay natin. Si Dr. Leonard Keeler, siya nag-invento ng lie detector test. At na-test niya ang 25,000 people. At nagkaroon siya ng conclusion that people are basically dishonest. Sabi niya, basically, people are dishonest. Kasi hindi lahat ng tao, anak na ng Diyos. Bakit ka kung anak ka ng Diyos, bakit ka pa magpapalay detector test, di ba? So basically, sabi ni Dr. Leonard, basically, ang tao ay dishonest. Proverbs 10:9, whoever walks in integrity walks securely. But he who takes crooked paths will be found out. Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay. Ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. So, pag may integridad ka, matiwasay ka kahit saan ka dalhin. Matiwasay ka. Pero yung may mga ginagawang kabaluktutan, mapo-find out at mapo-find out yan later. He is not afraid of being found out because he doesn't say one thing to one group and something else to another group. May mga tao, sasabihin iba. Pagdating doon sa iba, iba. Matitiklo at matitiklo yan. Hindi ganun katalas ang iyong memorya. No one has a good enough memory to be a habitual liar. Eventually, you are going to slip out. Madudulas at madudulas ka. Nag-iiba-iba ang iyong mga sinasabi. Kaya nga, di ba sa korte, sabi, I promise to say the truth and nothing but the truth. So, if you've got integrity, you've got confidence. So, kung may integridad ka, may kumpiyansa ka. You walk securely in your relationships. Matiwasay ka. Matiwasay ka, panatag ka, dahil may integridad ka. Alam mo na tama, na disay, puro ang iyong ginagawa. So, number 2, don't antagonize others' anger. Yan. Huwag kang magpapagalit. Huwag kang magpo-provoke. Galit na nga, ginatungan mo ba? Lalong nagalit. Lalo nang sumabog ang bulkang mayon. Amen? James 3:17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure and then peace-loving. So, sabihin mo, I won't make you angry. Wise people work at maintaining harmony. Yun, yung mga peace-loving people, ginagawa niya yung mga bagay para magkaroon ng magandang samahan, harmony. They're not always looking for a fight. Hindi sila naghahanap ng away. Relational wisdom is peace-loving. Nawa tayo maging peace-loving lahat. Proverbs 20 verse 3, any fool can start arguments. So ang hangal pala, anytime, pwedeng magsimula ng argumento. The wise thing is to stay out of them. Kung matalino ka, kung may karunungan ka, iiwasan mo yung mga taong ganon. So, iwasan natin. So, may mga bagay, what causes argument, bakit nagkakaroon ng argumento? Number 1, merong comparing. Kino-compare ka. Sasabihin sa'yo, para ka namang si. Bakit hindi ka maging kagaya ni?
Nung ako bata pa, hindi ako ganyan. Nung ako bata pa, alam mo yung mga bagay na yan, you're asking for a fight. Ikukumpara ka, no comparing. Parents, sino ang mga parents dito? Huwag niyong ikukumpara ang mga anak niyo. Pag sinabi mong pogi ang isa, pogi lahat yan. Pag sinabi mong masipag ang isa, masipag lahat yan. Amen? Huwag mong ikukumpara kasi nagsisimula ka ng gulo, nagsisimula ka ng away. Or better yet, don't compare your child to the children, to the child of anyone else dahil unique ang anak mo. Amen? Amen. Palagi lang sa atin, best ang anak natin. Amen? Amen? Amen. Ay, umalis si Dan Jane. Ayan, walang pwede tumalo dyan sa kanila ni kuya niya para sa akin. Pantayan. Pareho yan masipag, pareho yan pogi. Alam nila yan. Oh, bumaba eh. Siguro, alam niya nang babanggitin ko, bumaba. Ayan. So, yan. Kaya, don't compare. Sabi sa 2 Corinthians 10:12, wala kaming lakas ng loob na isama o ihambing ang aming sarili sa mga taong napakataas ng tingin sa kanilang sarili. Ngunit kung sinusukat nila ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sarili at sa kanila ring sarili, inihahambing ang mga sarili. Sila ay salat sa pang-unawa. Amen. They are not wise. So no comparing. Bakit may arguments? Merong pagkondena. There is condemning. Sasabihin mo, kasalanan mo kasi, dapat mahiya ka. Ibinibigay mo yung, dapat mag-guilty ka. Palalik ka na lang. Yun, yung mga salitang hindi maganda. You never, you ought to, you should, you shouldn't. May pagkondena. So, para walang argumento, huwag mag-condemn. Amen? Huwag mag-condemn, huwag mag-compare. Number 3, contradicting, sumasalungat, nagkokontra. How do you like to be interrupted? Sa gitna ng iyong pagsasalita, may sasalansan. Hindi maganda, di ba? Hindi maganda. Nagsasalita, nagpapaliwanag, sasalansan ka kasi pinapakita mo, mas magaling ka. Nakakairita. So, huwag natin yan gagawin. Sabi nga ni William James, the secret of wisdom is knowing what to overlook. Hayaan mo na kung anong sinasabi niya. Huwag kang sumalansan. Huwag kang kukontra. Because some things are just not worth the fight. Choose your battle. Lalo na kung magpapaliwanag ka na. Wala na. Sabay-sabay na nagsasalita. So, choose your battle. May mga bagay na pwede nang palagpasin. Huwag nang pumaton. So, meron bang mga bagay ikaw na nagawa? Stupidity. Dahil sa galit? Dahil sa galit, may nagawa ka na ba? Because anger causes stupidity. Amen. Anger causes stupidity. Naalala ko, kung may maalala ako, meron. Ginawa ko na yan. Nang hamon ako sa opisina. Hindi naman ako parang si Sara Duterte. Nang hamon ako, out of anger eh. Isiniraan ako, lalaman ko, natiklo ko. Eh, nakalong sleep pa naman ako noon. Kinaluskos ko, ako yung ng maraming diskusyon. Sabi ko na lang, halika sa labas. Hindi natin madadala sa mabuting usapan, dalhin natin sa suntukan. Kung naalala ko yan, tumatawa ako. Kasi mataba yung kaaway ko, pamangkin pa ng may-ari. Lahat na ka-opisina kong lalaki. Umangka sa mga motor nila. Nag-time out, alas 4 pa lang ng hapon. Yung mga babae nagsitalo sa CR. Wala naman nangyari kasi syempre, hindi ko naman gagawin yun. Pampakabalang ba? Para naman, huwag nang ulitin kasi nagkagalit sa akin. Kasi palagi daw akong masaya, palagi akong nakatawa. So, sabi ko, hindi ko naman pwedeng paguhin ang sarili ko dahil lang sa kagustuhan niya. Pero, best
friend ko na siya nung matapos ang mga ano. Ninang na ako ng kanyang anak. Pero ka-estupidohan yung ginawa kong manghamon. Siyempre, payat ako noon. Sabi ko, itong bako lang ito, tapos ko sa akin. Pero binago na ako ni Lord. Malakpakan natin ang ating Panginoon. Nasaan na ba ako? Number 3. Last na to. Ay, ayan pa pala. Mga Kawikaan 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan. So sabi ko sa sarili ko, noon pala, wala pa akong kaunawaan. Ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So I once was a fool. But now I'm found. Was blind, but now I see. Because He lives in my heart. Amen? Amen. So, kanta yan. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So, binabago tayo ng ating Panginoon. Tapos na pala yun. So, number 3, don't minimize others' feelings. James 3:17. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, maalalahanin. So, ang karunungan pala, nagiging kang maalalahanin. So, wisdom is considerate. And considerate means mindful of the feelings of others. Isinasaalang-alang mo yung nararamdaman ng tao. Sabi ni Santiago, wise people are considerate. They don't minimize others' feelings. If I am wise, I will not minimize your feelings. I don't have to accept them, but I can understand them. So, minsan, ang mga tao may pinagdadaanan. Hayaan mo siyang ilabas yun. Huwag mong pigilan. Hayaan mong ilabas. Pakinggan mo. Maaring hindi ka sang-ayon, pero pwede mo siyang maunawaan kasi may pinagdadaanan siya. Be considerate. Minsan may mga taong yun lang, ikaw lang ang napiling labasan ng kanyang mga mabibigat, suliranin, o anumang mga alalahanin sa buhay. Pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang, mailabas na. Kasi minsan, merong nagkakaroon ng mga mental health problems dahil walang makausap. At nawa, tayo yung maging daluyan. Pakinggan natin. Huwag mong maliitin, maaaring hindi mo yan nadaanan. Wala ka sa sitwasyong ganyan. Pakinggan mo siya. At napakasarap na mailabas sa iyo yung saloobin niyo. Kasi pwede kang nandyan lang, a shoulder to cry on. Wala kang gagawin. Pakinggan mo lang. Pakinggan mo lang. Huwag kang magsasalita ng mga bagay na maaaring ikasama ng kanyang kalooban. Tanggapin mo. Sabi nga ni Bishop, hindi pwedeng, maaaring hindi tayo magkasundo, pero may mga bagay na pwede na natin palagpasin. Sa message ng biyaya, pero maaaring iba yung pananaw niya, pero hindi ka pwedeng, we can be disagreeable. Pwede tayong magparaanan. Pwede mong padaanin. Pero, huwag mong kukontrahin. Hayaan mong ilabas. Don't minimize others' feelings. So, understand. Be considerate. Maging maalalahanin ka. Maging maunawain ka sa dinadaanan ng tao. Proverbs 15:4, kind words bring life. But cruel words crush your spirit. Self-explanatory. Kind words, mga mabubuting salita, nakakapagbigay ng buhay. Napagaan mo ang kanyang dinadala. Pero kung sasabayan mo pa, para kang nagiging psychologist, hindi. Lalo mong sisirain yung kanyang, babagsak ang kanyang espiritu. Typically, when we react to people's emotion, we say things that hurt.
minsan nagre-react tayo. Nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi maganda, nakakasakit. Minsan, minamaliit natin yung feeling ng iba. We put down people or we play psychologist. Wag, sasabihin mo, I know what you feel, I understand. Para mong minamaliit, parang inilalagay mo yung sarili mo sa kanya na, kasi sa akin, pinagdaanan ko na yan. Ikaw yung pasalamat at pinagdaanan mo na. Siya, maging daluyan ka ng pagpapala na intindihin mo siya, pakinggan mo siya, ipanalangin mo siya. Yun ang the best. Amen. So don't minimize the feelings of others. 1 Peter 3:7, husbands. Yun, bumalik. Sino mga husbands dito? Husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives. Yan. Mga asawang babae, picturean niyo yan. From time to time, ipabasa niyo sa mga husbands niyo. And treat them with respect as the weaker partner. Meron pa rin yan. And as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. So, napakaganda na magandang samahan ng pag-asawa. Amen? Kailangan nandun yung respeto, nandun yung pagiging maalalahanin. So, hindi ko na yan kailangan pag-i-elaborate. Napaka-understandable dyan. Yung mga mag-aasawa, kahit mag-boyfriend pa lang, applicable na yan eh. Amen? Kasi pwede yan mag-apply kahit sa ibang tao, pero how much more sa husband at sa wife. Wisdom is considerate. So, allow your spouse to be tired without having to say. Hayaan mo na pagod ang asawa mo without having to say, I'm more than tired than you are. Mga husband, kami mga babae, papagod din kami sa bahay. Kaya pag uwi nyo, huwag niyo namang sabihin na kayo lang ang pagod. Sasalita ka ba, Pastora, true to life story? Hindi. Bait yung asawa ko na yan eh. Lalaban ko yan ng Okay? Allow your spouse to be tired without having to say, I'm more than tired than you are. Pareho kayo pagod. The fact is, you're both tired. Pareho napapagod yan mga asawa na yan. Babae, lalaki, o huwag kayo magtawanan dyan. If you care, you'll be aware. Amen? So, if you care, you'll be aware. So, be considerate. Amen? So, resilient, manage to get up, even you face the lemons of life. So, patuloy lang ang buhay kahit na maraming lemons of life. Amen? Maraming lemons of life. Ano bang ibig sabihin ito? Sourness or difficulty in life. Meron talagang mga sourness, difficulties in life. Sabi nga, when life gives you lemon, anong gagawin mo? Make lemonade. Masarap ba ang lemonade? Masarap, pero galing yan sa lemon. Maasim. So, ang buhay dito sa mundo, hindi lahat tamis. May asim din. Amen? May asim din. So, ibig sabihin lang, turning them into something positive or desirable. Amen? Kahit may mga lemons in life, take it positively and desirable. So, wala pang conclusion ngayon kasi may hanggang part 4 po yan, kaya mo kayo mawawala. So, next week, we'll continue this lesson. For now, anong mga napag-aralan natin? Relational wisdom requires that we, number 1, don't compromise our integrity. Number 2, don't antagonize others' anger. Number 3, don't minimize others' feelings. Magagawa lamang po natin yan dahil nasa ating
ang biyaya ng Diyos. Natanggap muna natin ang biyaya ng Diyos bago natin magagawa ang mga bagay na yan. Amen? And for now, our big idea, in Christ, I can relate with others wisely. In Christ, I can relate with others wisely. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for this opportunity, Panginoon, na muli kami ang nakapag-aral ng iyong banal na salita. Lord, salamat muli sa pagtuturo sa amin. How can we relate with others wisely? Lord, apart from your grace, hindi namin ito kaya. Pero salamat sapagkat natanggap na namin ang iyong masaganang biyaya, Panginoon. At patuloy na binabago mo kami araw-araw as we relate with other people. Lord, thank you. Salamat sa mga tao na nagiging inspirasyon namin. Salamat sa mga delightful people na dinadala mo sa aming mga buhay. They inspire us. And sa mga taong naman, Panginoon, na considered as difficult people na aming nakakasalamuha. Lord, help us to be peace-loving. Help us to be peacemakers, to love them, and always create a harmonious relationship. Thank you so much, Father, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang makapagtuturo. Ikaw lamang, Panginoon, ang makapagpapabago sa amin. Thank you so much, Father. We pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Okay, palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. What's next? What's next? Inaanyayahan po sa dakong unahan ang may mga bahagi sa ating Holy Communion.